desisyon ng mga Pilipino. Pero mas importante, hindi ako kinakabahan. At kaya ako, hearing after hearing, mas nga lumalakas ang pag-asa ay dahil lumalapit pa rin ng buong tapang yung ating mga victim survivors bilang mga witnesses. At palagay ko, batid ng mga kasama ko sa Senado yung lakas ng kanilang mga testimonya, batay sa kanilang mga karanasan. Nagsisimula sa pananalig talaga kay Quiboloy at sa Kingdom, nagsisimula sa pagmamahal na sinabi ni Miss Reynita, and yet sa kabila no, nakaranas ng kung ano-anong mga pang-aabuso. Sa huli, pati itong mga overseas Filipino workers natin. Kaya hindi ako kinakabahan. In fact, the opposite, mas lumalakas ang loob ko na didinigin din ng mga kasama ko sa komite at sa Senado yung justice ng pag-cite in contempt kay Quiboloy. At lumutang yung panibago yung money laundering scheme. So far, ano yung parang pinakamabigat doon na mga informasyon, testimonya sa pagdinig to pin down Quiboloy on that money laundering? Well, hindi ko pa sigurado kung sapat para ipin down sila, pero sa susunod na pagdinig, imbitahin po namin yung Anti-Money Laundering Council para itanong pa yung isang sinabi ni Miss Reynita na dun po sa Singapore ay gumagamit daw ang KOJC ng mga accounts ng ibang tao para magpadala ng tig 200 Singapore dollars or tig 2,000 ba na Singapore dollars, at most 2,000 dito sa Pilipinas at particular sa Davao. So kumbaga, hindi yung totoong mga account holders ang nagpapadala nun, pero idinadaan-daan lamang sa kanila. At siya mismo, si Miss Reynita, ay may personal na karanasan tulad niyan. So, kaya sabi ko kanina, itatanong natin sa AMLC dahil baka ang Kingdom, si Quiboloy, ay responsible din para sa money laundering. Malinaw ba